Alright mga kapatid, no? Mainit na balita ulit ang ating bibigyan ng reaction, video and commentary mula rito sa Times of India. No? Kung nababasa ninyo yung title, ayan, no? 200,000 troops, Germany, no? Germany, Russia war to kick off. No? Magsisimula na ba mga kapatid ang laban mula naman sa pagitan ng Germany at Russia? Sabi rito, Berlin issues shocking military order. Ano tong military order na to? Ayon dito sa report, mga tol, no, mula rito sa Times of India, ang Germany ay binubuhay muli o is reviving troop training and expanding its military as fears of Russian aggression grow. No, nakatakutan nila yung pagiging agresibo ng Russia. Kaya ngayon, etong Germany ay naghahanda na. Binubuhay ulit nila yung mga training. Nagpapalakas ulit sila mga kapatid ng kanilang sandatahan. Muling silang nagsasagawa ng mga pagsasanay. At mukhang magsisimula mga kapatid ang laban naman ngayon sa pagitan ng Germany at ng Russia. Berlin plans to double its reservist force to 200,000 and may even reintroduce conscription if voluntary recruitment falls short. Defense Minister Boris Pistorius is pushing for a 90 billion euro boost by 2028, declaring it's time to build Europe's strongest army. No, sa kasaysayan mga kapatid, no, ay kilala na ang Germany bilang isang malupit at isang mapanakop din na bansa, mga tol. Yun nga lang, natalo sila eh. Diba? 2 ulit sila natalo. World War I, World War II, natalo sila mga kapatid. Ngayon, sa muling pagkakataon ng Germany ay sinusubukan muling buhayin ang kanilang puwersa. Nagsasagawa sila ngayon ng pagpapalaki ng reservists nila, yung puwersa nila up to 200,000 and may even reintroduce conscription if voluntary recruitment falls short. Ano tong conscription? Ito yung sapilitang pagpapatala. Kung yung voluntary mga kapatid ay yung voluntary recruitment, ibig sabihin kung sino lang ang may gusto, hindi nila maabot yung 200,000 na goal nila, magsasagawa sila ng conscription o ito yung mandatory, no? Sa pilitan mga kapatid na pagpapatala bilang kanilang mga reservist. So ano tong pinaghahandaan ngayon ng Germany? Ating alamin to. Itong balitang to mula rito sa Times of India. So bago natin to simulan, syempre mga kapatid, tayo ay magbibigay ulit ng reaction. Pwede nyo ako samahan. Pwede kayo magbigay ng inyong commentary sa ibaba. Mukhang ang ikatlong laban ng pandaigdigan ay talagang magsisimula at hindi natin to mapipigilan pa. Huwag na natin patagalin pa, panoorin natin to mga tol. Yan, Germany goes on war footing after 13 years amid Russia attack fears. Military back on streets, no? Germany brings back troop training, no? Binubuhay ulit nila yung mga pagsasanay sa mga tropa nila. German plans 90 billion euro defense, ano sabi? Defense boost 200,000 strong army. Ganun karami, 200,000 strong army, pero onti pa yun kukumpara mo sa iba eh. Germany is preparing to roll out 6 months voluntary military service program, Reuters reported, no? So yun nga, pagugulungin nila ang 6 na buwan na voluntary military service program para doon sa kanilang ginogol na 200,000. At kung hindi nga nila maaabot yun mga tol, pwede daw nilang i-reintroduce yung conscription. The move, etong ginagawa nila is aimed at doubling the country's reservist force from 100,000 to 200,000 soldiers. So ngayon meron na silang 100,000. So ngayon ang goal nila is gawing 200,000 itong kanilang mga sundalo. Simula to no? Sino-sino ba yung mga sikat na taong rito sa Germany? Kilala ko lang Hitler eh. This is part of Berlin's broader push to strengthen its military since Ukraine war erupted in 2022. So ang pagpapalakas ng kanilang puwersa. German leaders cite threat from Russia. So nakikita nila yung banta galing sa Russia, which Moscow repeatedly dismissed as nonsense.
No, pero iyan na itinatanggi ng Russia na yung nonsense yung mga pinagsasasabi nyo, hindi kami banta. Parang gano'n na sinasabi ng Russia. Russia claims the West is exaggerating tensions to justify skyrocketing military budgets. No, kumbaga ang sinasabi ng Russia ay ine-exage lang to ng West, ng Western country para ano lang nila, para ma-justify lang nila yung pagpapalaki ng kanilang mga military budget. Well, kung ganun nga ang nangyayari mga tol, ibig sabihin may kanya-kanyang agenda itong mga bansang to at talagang pwede talaga tong pagmulan ng isang malakihang labanan. Nakikita talaga natin sa panahon ngayon, no, yung mga nangyayari mga tol. Dito talaga masasabi mong hindi peke ang Bible mga tol, totoo talaga ang Biblia. Kasi bago pa man tayo ipanganak sa mundo, nakasulat na yan nung unang panahon pa eh. Chancellor Friedrich Merz earlier vowed to make Germany's Bundeswehr strongest in Europe. Tama ba yung basa ko dyan? Bundeswehr? Pinakamalakas sa buong Europa. Defense Minister Boris Pistorius is pushing for 90 billion euro budget increase by 2028. Napakalaking mga halaga mga kapatid ang kanilang gustong ilaan, no, para dito sa kanilang depensa, para sa kanilang puwersa mga tol. Diba? Kaya nga yung isang reaction natin, diba? Though etong ibibigay ng bansang Japan is 30 years old na ng mga barkong pandigma. Kumbaga napaglumaan na nila. Para sa atin mga tol, ito'y bahagi ng modernization natin. Diba? Ibig sabihin 30 years ahead yung agwat natin mga kapatid sa Japan. Ang agwat ng Japan sa Pilipinas. Kaya kung sakasakaling magkakaroon ulit, kung sakasakali lang mga kapatid kasi di ba nagkaroon na ng 1 and 2 World War. Kung sakasakaling magkakaroon ng ikatlo, nang yan napag-iwanan tayo mga tol. Di ba? Itong mga to hindi na natuto sa mga nakaraan sa history no? Gusto pa rin nila ng gulo eh. Natalo na to dati ng Russia itong Germany. Under the new plan, volunteers will undergo basic 6 months training starting May next year. So next year, Mayo, simula na ng kanilang pagsasanay. Binubuhay muli ng Germany yung kanilang mga sundalo. They will perform guard duties and may receive licenses to drive tanks or military trucks. Berlin hopes some participants will pursue long-term military careers after the program. So yun ang inaasahan nila. Yung iba maibigan na, magustuhan na, magtuloy-tuloy na ng pangmatagalang panahon. If the initiative fails to attract enough recruits, Germany may consider introducing conscription. Yun nga kung sakasakaling ayaw ng ibang kalalakihan, ayaw ng ibang mga tao na mag-voluntary na sumama dito sa military nila, yun nga isasagawa nila yung conscription. Military service was mandatory in Germany until it was scrapped in 2011. Dati mandatory, diba? Ngayon voluntary na lang. Pero kung sakaling hindi nila ma-hit yung goal nila na doblehin yung kanilang reservist force, ayun nga ibabalik nila yung mandatory na yun. This is just a rough estimate but we think we will need 50,000 to 60,000 more soldiers in the army than there are now. Isipin mo na lang bakit nila kailangan yung ganito? Bakit sila naghahanda ngayon ng ganito? Meron silang mga nalalaman, meron silang mga intel, meron silang mga nakikita ng mangyayari sa hinaharap na tayo mga ordinaryong tao mga tol, hindi natin alam, hindi natin iniisip o hindi pa natin nalalaman. So tayo ngayon kampante, samantalang sila meron ng pinaghahandaan. At the same time we will of course have to ask whether the new military service will be enough over the next couple of years. No? So gusto pa rin nilang malaman mga kapatid kung yung kanila bang binubuong mga sundalo is makasasapat ba para sa mga susunod pang taon. At the same time, syempre gusto nila ng 50,000 to 60,000 more
ng mga soldiers, pero at the same time we will of course have to ask whether the new military service will be enough over the next couple of years. Alam niyo naman natin mga tol, kapag nagkakaroon ng mga gera-gera, di ba? Sabi nga ganun ni Trump 5,000, 6,000, 7,000 soldiers ang nasasawi kada linggo. Biruin mo kung gaano karami ang nagbubuwis ng buhay para sa mga kagustuhan nitong kanilang mga leader. Because we don't have the needed capacities neither in the barracks nor in training. That's why we need to increase these capacities. Until then, it's volunteers. Defense Minister Boris Pistorius aims to pass the legislation by the end of August. Sabi ng kanilang Defense Minister Boris Pistorius. He also announced plans to expand active duty troops from 180,000 to 260,000. Ito yung mga active duty. Kanina pinag-uusapan yung mga reservist. Ito yung mga active. Mga naka-duty na 180,000 to 260,000. Gusto nilang pataasin din. Yan, kung nakikita ninyo, di ba? Yung mga bansa, mga kapatid, naghahanda na. Yung mga, ito halimbawa Germany. Sabi nga rito sa title, ito galing to sa title, 200,000 troops. Germany, Russia war to kick off. Magsisimula nga ba ang gera sa pagitan ng Russia at Germany? Germany, di na natuto sa nakaraan no? Pero anyway mga kapatid, kahit malayo tayo rito ay hindi malayo talagang madamay kasi kapag sumiklab ang ikatlong laban ng pandaigdigan, pandaigdigan talaga yan mga tol, gayahan ng gayahan na yan. Diba? Lalong-lalo na, diba, nagbanta yung Iran. Kung naalala ninyo, binigyan din natin to ng reaction video. Hindi natin kinukumpirma yun mga tol, pero hindi natin kontrolado ang kanilang mentalidad. Hindi natin kontrolado ang kanilang kaisipan. Pero ang sabi nila, kapag may nangyaring masama daw kay Khamenei, damay-damay na. Ito'y mararamdaman ng kanilang gante ng buong mundo mga tol. Ito na nga yun. WW3 is coming, no? Yan ba'y mangyayari ba? Di natin alam mga kapatid, no? Pero kung yan ang nakatakda, wala rin tayong magagawa doon, di ba? Pero sabi nga, huwag kang mabahala. Di ba? Hindi pa yan ang wakas, pero panimula. So ang kailangan natin mga kapatid isipin, ito'y palatandaan na totoo ang nasa Biblia at ito'y palatandaan na malapit na ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Kailangan natin magbalik loob sa Kanya. Di ba? So ngayon mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.